Tatlong bagay na magsisisi ang lalaki na hindi kanya pinahalagahan dati. Yon. Ito mga utol, isisiwalat ko sa inyo yung tatlong bagay na kailangan mong gawin para magsisisi talaga yung lalaki o yung ex mo na lalaki. Na dito niya makikita yung halaga mo. Na dito niya makikita yung value mo. Bilang isang partner dati o bilang ex niya. Na talagang makakaramdam siya ng pagsisisi na, uy, ito na yung ex ko ngayon. Yes, na dito mo rin masasabi na ito yung sinayang mo. Na ako lang naman itong sinayang mo. Ito mga utol ha, sa mga iniwan dyan, sa mga niloko dyan, sa mga naghiwalay na. Okay? Kung gusto nyo talagang mabibigyan ng pagsisisi yung isang lalaki, gawin nyo yung tatlong bagay na ito na sigurado talagang magsisisi siya. Na yung una sa lahat ay value yourself. Okay? Paano mo ba pinapahalagahan ang iyong sarili? Okay? Na kailangan mo talagang bigyan ng value yung sarili mo. Sa pamamagitan utol, na kapag nakaramdam ka na parang hindi ka na nire-respeto, ay kailangan marunong kang umatras. Na marunong kang umalma. Kagaya niyan, na niloko ka na, iniwan ka na, pero kung nagpaparamdam ka pa rin, nagpapahiwatig lang ito utol na hindi mo nire-respeto yung sarili mo. Na nagpapahiwatig din na hindi mo vina-value yung sarili mo. Yes, utol ha, napaka-importanting bagay po ito na makikita ng ibang tao, lalong-lalo na ng ex mo, kung paano mo rin nire-respeto yung sarili mo. Na hindi yung tipong inaapak-apakan ka na, isang nandyan ka pa din, nagpaparamdam ka pa rin, nagre-reach out ka pa rin, humihingi pa ng sorry sa kanya, sumusuyo pa sa kanya. So sa actions na yan is pinapakita mo lang na hindi mo vina-value yung sarili mo. Again mga utol ha, kailangan talaga na bigyan mo ng value yung sarili mo. Okay, kailangan mo itong pahalagahan, kailangan mo itong mahalin. Huwag kang magmukmuk dyan. Kailangan mo nga mag-move forward, tumayo, mag-isip na kung ano pa yung kailangan mong i-improve sa sarili mo. Na kailangan mong mag-upgrade. Na dito mo talaga mapapakita na kung sino yung sinayang niya. Yes, utol. Kasi napaka-importanting bagay ito na malaking impact din pagdating sa ex mo. Na dito niya makikita once na pinahalagahan mo yung sarili mo na, uy, teka lang, yung ex ko, parang napakataas ng value niya ngayon ha. Parang high value na babae or na tao. Yes, so ganun dapat, okay? So yon, and then ito, yung pangatlo or yung pangalawa natin is improve your physical image. Yes, sa pamamagitan na rin sa physical appearance mo, sa panlabas mo na anyo. Kasi kami mga kalalakihan ay isa po ito or unang-una na kahinaan namin, yung panlabas na anyo ng babae. So kung ikaw na babae ay marunong kang magdala na, kasi yung mga lalaki isang madaling maakit sa katawan ng babae o sa imahe ng isang babae. So ngayon, kapag maganda ka at saka naging sexy ka, ay talagang isa ito sa pagsisihan ng lalaki kung bakit ka pa niya pinakawalan, kung bakit ka pa niya niloko. Kasi hindi rin lahat ng babae ay sexy at saka maganda. Kahit sabihin man natin sa ngayon na may jowa siya, may bago siyang ipinalit sa'yo, pero kung ikaw mismo utol ay ine-improve mo yung sarili mo, yes, halimbawa nag-gym ka, nagpapasexy ka, and then nagpapaganda ka, nag-ayos ka ng iyong buhok, binago mo yung lahat-lahat. Ito trust me, minahal ka niya dati, na sigurado naggagandahan din siya sa'yo dati. So ngayong in-improve mo ito, binago mo lahat ng estilo mo, lahat ng physical looks mo, natiyak mas lalong magsisisi talaga yung ex mo na, uy, may ika-improve pa pala siya, mas may ibubuga pa pala siya. Yes, kaysa wala kang gagawin utol, kaysa magmukmuk ka lang dyan na kung ano yung itsura mo nung time na naghiwalay kayo, is kung makikita ka niya sa ngayon, sa paglipas ng 1 o 2 buwan, ay ganun pa rin yung itsura mo, ay talagang hindi siya makakaramdam ng pagsisisi kung bakit kanya hiniwalayan. So again, kailangan mo talagang i-improve yung physical image mo. So yon, and then ito, yung pangatlo, halimbawa, nakalipas na ng 1 or let's say 3 buwan ng inyong paghihiwalayan.
wala kang ibang gagawin, utol, kundi enjoying your life, or you should enjoy your life kung ano yung meron sa'yo ngayon. Kasi may mga exes, lalong-lalo na sa mga nababasa ko sa comment section, umaabot na ng 5, 6 or 7 buwan na parang hindi pa rin nakaka-move on. Kuya Kiko, meron pa nga 1 taon na Kuya Kiko, 1 taon na kaming hiwalay ng ex ko, pero parang hindi pa rin ako nakaka-move on sa kanya. Kasi ganun pa man mga utol, that's why hindi kayo nakaka-move on. Kasi wala kayong ibang iniisip, kundi nagmumukmuk lang kayo. Iniisip nyo yung ex nyo, yung mga past na mga pinaggagawa ninyo, nagre-reminisce ka. So talagang hindi ka makaka-move on. At saka lalong-lalo na sa lahat, naghiwalay na nga kayo, pero kung nagko-communicate pa rin kayo sa isa't isa, ay talagang hindi ka makaka-move on. Kasi kung sinasakyan mo lang yung ex mo na gusto kanya makausap lagi, and then ikaw isang nandiyan ka rin naman, nakikinig sa kanya, ay talagang mas lalo ka lang papaikot-ikutin ng lalaki. Nagagamitin ka lang niya, utol. Nabunga kala mo that's why kung minsan nag-e-stay ka, kinakausap mo pa siya. Kasi dahil sa hope umaasa ka na baka babalik siya, na baka maayos pa. Pero yung hindi mo alam, pagdating sa lalaki ay kinakausap ka lang niya, sa oras na siya ay malungkot. Pero yung pangangailangan niya or yung kagustuhan niya or yung mamahalin niya talaga na babae is hindi ikaw. Nagkahiwalay na nga kayo Ibig sabihin is may lamat na. Ibig sabihin ay nakilala nyo na yung bawat isa na hindi kayo nagmamatch, na hindi kayo nagtutugma na dalawa, na hindi kayo nagkakaintindihan. So pagdating sa lalaki kasi is habang nandyan ka pa naman na nagpapauto, na nagpapaloko or nakikinig sa kanya, talagang gagamit-gamitin ka muna ng lalaki. Gagamit-gamitin na hindi yung gagamitin ka niya dahil kailangan ka niya, kundi gagamitin ka niya dahil napapakinabangan ka niya, dahil nagpapauto ka rin Yes. So ganun po yun mga utol. Napaka-importante po talaga sa lahat na kailangan mong i-enjoy yung sarili mo. Huwag kang magmukmuk dyan. Kailangan nga, kagaya sa sinabi ko kanina, tumayo ka. Mag-isip ka, utol, na kailangan mong pagkakaabalahan. Kailangan mo talagang umusad, kailangan mo talagang may babaguhin or may gagawin ka para sa sarili mo. So go out with friends. Humanap ka ng mapagkakakitaan mo para ma-enjoy mo palalo yung sarili mo. Dahil once na makikita ito ng ex mo na nag-e-enjoy ka, naging maganda ka, naging sexy ka, at saka pinapahalagahan mo na ang iyong sarili, ay talagang pagsisihan ka niya kung bakit ka pa niya pinakawalan. Na dito siya mapapaisip na, uy, yung ex ko, ang saya niya na ngayon, ang ganda niya pa. So bakit kasi pinakawalan ko pa, at saka bakit kasi niloko ko pa? Yes. So gusto mo bang mangyari yon? Gawin mo lang yung 3 bagay na ito. Okay? So yun lang po mga utol. Maraming salamat. Sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo lang ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is na ke. So yun lang po Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.